Mga kababayan, habang papalapit po ang araw ng eleksyon, tinitiyak po ni PDP Laban President Senator Robin Padilla na ang Duterte ay hindi lang basta nakikilahok, kundi may malakas na hatak na tiyak na magdadala sa kanila sa tagumpay. Ayon kay Padilla, hindi lamang ang mga rally at campaign strategies ang magpapalakas sa kanila, kundi ang tunay pong koneksyon sa bawat Pilipino na naghahanap po ngayon ng tunay na pagbabago. Si Jason Rubrico magbabalita live mula dyan sa Pangasinan. Jason, magandang araw! MJ Admar, magandang araw, magandang hapon sa ating mga kababayan na nanonood ngayon. Kakatapos lang ng motorcade ng Duterte dito sa Pangasinan. At ayon kay Senator Robin Hood Padilla, ang president ng PDP Laban, asahan ng araw ang tagumpay ng Duterte sa Mayo 12. Ilang araw bago ang eleksyon, puspusan na ang pangangampanya ng mga kandidatong iniendorso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula sa matagumpay na Grand Campaign Rally sa Southern Leyte at Iloilo City. Ngayon ay nasa Luzon naman ang Duterte, partikular sa Pangasinan. Ang makaganapang ito ay hindi lamang simbolo ng kampanya, kundi pati na rin ng lakas at momentum ng Duterte. Ayon kay PDP Laban President Senator Robin Hood Padilla, hindi na dapat magtaka ang publiko, tagumpay ang aasahan nila sa darating na halalan sa Mayo 12. Panalo. Walang iba, panalo ang ating Duterte. At syempre, meron tayong plus 2, bahala na ang ating taong bayan kung sino po ang kanilang idadagdag. Pero sigurado po ako, panalo na po tayo. Dahil wala na pong ibang dahilan para tayo po'y matalo. Sapagkat alam nyo naman, ang hinahanap po ng tao ay yung isang gobyerno na may tunay na pagbabago. At yan po kayang dalin ng PDP Laban. Ayon pa kay Padilla, isang malaking bagay ang presensya ni Vice President Sara Duterte sa mga natitirang campaign rally ng Duterte. Aniya, malaki ang magiging epekto ng pagdalo ng bise sa mga huling bahagi ng pangangampanya. Ayon kay VP Sara, patuloy niyang binabantayan ang schedule ng PDP Laban para matukoy kung saan siya makakatulong ng husto sa mga kandidato ng Duterte. Ang kanyang presensya ayon kay Padilla ay hindi lamang simbolo ng suporta, kundi isang malakas na mensahe ng pagkakaisa at lakas ng pamilya Duterte sa mga darating na halalan. Ang ulo ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang leeg, yan po si Inday Sara, ang ating pangalawang Pangulo. Napakalaking bagay po pagkasama namin siya. Pero naiintindihan po natin Ito po kasing laban natin ngayon, wala naman po tayong pera, wala po tayo talagang kahit anong suporta. Kaya kailangan po lahat kami kumalat sa buong kapuluan. Kinilala rin ni Padilla ang malaking ambag ng aktibong partisipasyon ng ibang miyembro ng pamilyang Duterte sa pangangampanya ng Duterte, kabilang na si Kitty Duterte. Samantala, binigyang diin ni Padilla ang kahalagahan ng malinaw na desisyon sa darating na halalan. Aniya, hindi dapat malito ang mga botante kung sino ang tamang iboto, lalo na sa kasunod ng magkaibang endorsement na ibinigay ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte para sa plus 2 ng Duterte. Meron po talaga tayong susundan. Ito po yung Duterte. Yan po yung sigurado po dapat. Na siyempre po, pagka gusto po natin talaga ng pagbabago, sana po yung Duterte, yan po yung isang bagay na sigurado po tayo. Kasi po ang Senado, labanan po yan ng numero. Hindi po yan po pwede na si Robin Padilla lang, hindi po yan po pwede na si Senator Bongo lang, hindi po pwede na si Ronald Bato lamang. Kasi po, 24 po yan. Kung 3 lang kami boboto, talong-talo po kami. Kailangan po, marating naman namin kahit 11. Medyo maganda na po laban natin nun. Sinimula ng Duterte ang araw ng Linggo sa pamamagitan ng isang makulay at masiglang motorcade na agad pinagkaguluhan ng mga Pangasinense. Ang convoy ng mga kandidato ay dumaan sa mga pangunahing lansangan ng Pangasinan kung saan sinalubong sila ng mainit at masiglang pagtangga mula sa lokal na mga residente. Dito pa lamang ay ramdam na ang soliding suporta ng mga taga-Pangasinan sa mga kandidatong iniendorso ni dating Pangulong Duterte. Isang malinaw na pahiwatig ng kanilang tiwala at paniniwala sa plataporma ng Duterte. Mga kapartners, kabilang sa mga Duterte na nandito ngayon at nakilahok
sa motorcade ay sina Attorney Raul Lambito, nandito rin si Attorney Vic Rodriguez, maging si Attorney Jimmy Bondok, nandito rin ang mga representative ni Pastor Apollo C. Quibloy sa pangunguna ni Sister Eleanor Cardona at ni Boss Dada. At sa nakikita nyo dito mga partners, dito sa venue kung nasaan ako ngayon, kung saan gaganapin yung campaign rally ay unti-unti nang dumadami yung mga tao. Inaasahan natin na mamayang gabi ay magsisimula ang Grand Campaign Rally. Inaasahan din natin na si Senator Robin Hood Padilla ay tutungo dito sa Pangasinan para ipahayag, ligawan ang mga Pangasinense na iboto, vote straight ang Duterte. Para sa Diyos at sa Pilipinas mahal, balik sa inyo mga kapartners. Maraming salamat si Jason Rubrico live mula dyan sa Mangaldan, Pangasinan.